Nako, heto na po mga kaubayan. May maleta na, may babae pa. Nako, good news ngayon, Marcoleta sinuplak si Erwin Tulfo, traidora ng chicks at maleta si Tulfo. Aba, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin mga kaubayan i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtatrending na balita dito po sa social media. At eto nga, simulan po natin dito kay Yuse Claire Castro. Ayan mga kaubayan. Ito pong si Yuse Claire Castro, mayroon pong paalala. Sabi niya po dito mga kaubayan, dapat maging responsable sa pagbibigay. Sabi niya, dapat maging responsable tayong lahat sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ang number 1 na sinungaling. Ito, pasok, Auntie Claire. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Huwag tayong magpadalos-dalos, maging mapanuri mismo tayong lahat. Hindi lahat ng nangyayari at rather hindi lahat ng sinasabi na isang political servant or public servant ay totoo na. Of course, there are also Correct po yun mga kaubayan. Hindi lahat ang sinasabi ng public servant, lalong-lalo na kung galing po sa palasyo mga kaubayan, ay totoo na. Ay nako, kami pang niloloko mo, Claire Castro, ikaw itong number 1 na sinungaling, di ba? Tapos si President Bongbong Marcos Jr., yung satisfaction rating ay lumagapak na sa negative 15. Sa palagay mo, maniniwala pa kami sa sasabihin mo. Nako, wag na po natin tapusin yan. Nakakagigil lang kung pakikinggan pa natin itong si Yuse Claire Castro, no? Pero ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan, no? Sabi po dito ni Mark, kaya nag-iingat kami sa iyo, Auntie Claire. Ayan na nga, di ba? Correct. Kaya mag-ingat tayo kay Auntie Claire mga kaubayan kasi iba siya po ang number 1. Yari na, nabulabog na ang mga mga bahay ng mga daga. Aray ko sabi po dito, maletagang malapit na po hatol sa inyo. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below mga karibyo natin dahil eto, pasadahan din po natin itong si Cara David. Ayan ay nako, sabi po dito ni Cara David, hindi kami bayaran. Ayan Cara David, isang broadcast journalist. Ito po ay patungkol sa sinabi ni Senator Dante Marcoleta na media paid hacks. Ayan mga kaubayan. So, ito lang masasabi ko dito kay Cara David. No? If you are not one of the bayarang media, because whether you like it or not, no? Kahit magsinungaling ka o hindi magkakababayan, sa amin, no? Talagang may bayaran media. Hindi nga lang siguro ikaw yon, no? Hindi nga lang siguro ikaw yon, pero mayroon talagang bayarang media. Yan ang totoo. Kaya, naisip ko nga, bakit kaya nagsalita si Cara David? Bakit nasaktan si Cara David dito? Maybe because nasa field of journalism siya no? Pero if you are not the one being being accused, bakit ka naman di ba magkasalita ng ganyan? So, pero kung sasabihin mong hindi kami bayaran, hindi po kami naniniwala diyan. Miss Cara David, paborito ko pa naman yung birthday wish mo. Pero kung ikaw ay bayarang media, syempre, iba ring usapan yun. Baka yung birthday wish mo ay bumalik sa'yo. For example lang, Pero kung hindi ka naman bayaran, the best to be silent na lang, di ba? Huwag ka lang magsalita. Hayaan mo na yung mga tatamaan, di ba? Hayaan mo na sila. Kasi kahit sabihin mo hindi kami bayaran, kami pong taong bayan ay hindi naniniwala na ang mainstream media ay hindi bayaran. May mga bayarang media talaga, whether we like it or not mga kababayan, no? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan, sabi po dito ni Miggy. Sabi ni Miggy dito, dami nagtatanggol kay Marcoleta, wala namang namang ebidensya yung statement niya. Sinasabi na nga ng 18 Marines, di ba?
Ay, ba't galit? Totoo ba? Guilty, sabi po ni RR, parang R9, no? Sabi po ni Freds, guilty ka yata, aha. Ba't dami nasaktan mga bayaran media? Ha ha ha. O yan na mga kababayan, huwag kayong masyadong mag-react dito kung hindi kayo bayaran, no? Kasi iisipin talaga ng taong bayan, bayaran ka. Once na nasaktan ka, nag-react ka sa sinasabi dito. Ha? Malamang, baka isa ka, di ba? Bakit ka pumiyok, Kara? Guilty ka ba? O, yun na nga, mga kaubayan. Miss Kara, wag mo isama sarili mo. Tandaan mo, mag-goal pa tayong hinihintay para sa mga magnanakaw. Ayan, ha? Sa palagay mo ba, magtatrabaho ka ng libre? Mga pari nga na banal-banalan na may bayad, mga hudas pa kaya? Hindi naman masama ang binabayaran para magtrabaho. Ang masama yung nasusuhulan. Ayan, suhulan pala, hindi pala bayaran. Kasi ganun po yung pagkakaintindi natin. Anyway, sana wag kayang masyadong masaktan, Miss Cara David, dito po sa sinasabi, no, ni Senator Dante Marcoleta, kung ikaw naman ay hindi bayaran. Alright? Okay mga kababayan, bago po natin i-play yung video, meron pa po tayong ilan mga balitang papasadahan. Ito, tulad po nito mga kababayan, tulad po dito na kay Luestro. Aba, ang sabi ni Luestro sa mga 18 Marines, sinisira nila ang aking kredibilidad. Ang tanong dito mga kababayan, may kredibilidad pa ba itong si Luestro? May kredibilidad pa kaya ito? Alam mo, Luestro, weather lang yan eh. No? Nung ini-impeach ninyo si BP Sara, nung nag-quadcom, tricom kayo dyan sa House of Representatives, sinisira nyo yung kredibilidad ni BP Sara. Ngayon, nagsasabi po itong mga 18 Marines na ikaw ay nakatanggap. Si Kimbo nga, di ba? May picture pa. Yung may nakabike doon, mga kaway naman, tapos nakailera yung malita. Buti nga napicturan si Kimbo, may ebidensya. Buti ikaw, hindi ka napicturan, may malita. Di ba? Pero what I'm trying to point out dito mga kaubayan, wala nang masisirang kredibilidad sa'yo. Diba? Sirang-sira ka na sa taong bayan. Dahil sa paninira mo kay BP Sara. Diba? Kaya wala nang maniniwala sa'yo, Luestro. Hindi lang si Luestro, ito pa, may isa pa po dito mga kaubayan. Ito po, si Barbers. Yan o. Si Ace Barbers, si former congressman, Ace Barbers. Sabi niya dito, anong klaseng mga sundalo kayo? Sundalo ba talaga kayo? Yes sir, sundalo po sila. Ako na ang sasagot para sa kanila. Di ba? Sila ang mga totoong sundalo. Bakit? Itinaya po nila ang kanilang mga buhay para magsiwalat ng katotohanan. Isipin mo kung hindi yan mga totoong sundalo, presidente po ang kalaban nila. Dahil pinangalanan po nila ang presidente na isa sa mga nadeliveran ng maleta. Di ba? Kung ikaw hindi ka totoong sundalo, talagang kung pera lang ang habol mo, wala na. Hindi ka na magtitistigo pa. Pero dahil sila ay mga totoong sundalo, eto na lang balik ko sa iyo ang tanong natin yung tanong niya sa mga sundalo, sa 18 Marine, ibalik natin kay Barbers, no? Ikaw ba, totoo ka bang talagang kongresista, former congressman? Di ba? Ano ba talagang pinaglalaban mo? Inayo pa kasi, mga kabayan, naalala ko lang kasi, si Barbers kasi, siya po ang chairperson ng Committee on Dangerous Drugs dyan po sa House of Representatives noon, panahon ni former President Duterte. Puring-puri niya si former President Duterte. No? Tapos nang wala na sa pwesto, ay grabe. Grabe na ang paninirang ginawa nito. Kaya wag kayong maniwala dito kay Barbers. Sa mga sasabihin ni Barbers, Pas tayo. Sinong niloloko nyo? Taong bayan, nakitang-kita kung anong ginawa nyo. Ikaw, totoo ka ba talaga? Para sa sambayan ka ba talaga? Yan ang tanong. Pero wag na natin pansinin yan kasi hindi naman to official ng gobyerno ngayon. No? Yung asawa niya. Oo. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan sa dalawang dalawang congressman. Yung isa incumbent, yung isa former, Pero ito ang matindi. Ito po ang matindi, si Trillanes mga kababayan, posibleng
Sabi ni Trillanes, posibilidad na makasuhan sa ICC ang nagpakilalang 18 ex-Marines. Aba, bakit? Crimes against humanity ba? Ang magsabi ng katotohanan patungkol sa mali-malitang deliveries? Ha? Crimes against humanity ba yan? Nayutok na yan, Trillanes. Anong klaseng pag-iisip yung gusto mong gawin, di ba? Kakasuhan sa ICC? Eh sige, kasuhan nyo sa ICC. Talagang wala na tayong kayong mga justice judiciary, no? Yung ang tawag natin dito, yung judicial yan na ano tayo, na nabubulol. Yung judicial branch ng ating gobyerno, buwagin na natin yan. Buwagin na natin yan, mga kababayan. Kasi si Trillanes, patuloy pong pinagkakasuhan yung mga Pilipino, no? At gusto niyong dalhin sa dahig, mga kababayan. Wag na tayong magano dito. Wala nang hukom, wala nang attorney, wala nang abogado, no? Diretso na sa ICC. Ganun din naman, mga kababayan. Kung may reklamo ka dyan sa 18 Marines na yan, Trillanes, di ba? Kung may reklamo ka, dito ka sa Philippine Court, magreklamo, kasuhan mo sila dyan. Di ba? Hindi tatalon ka agad sa ICC. Ano ka? Ay nako. Si Trillanes, nakakabobo. Ito pong naging komento ng ating mga kawagan patungkol dyan. Sabi po dito, nako, dami nila. Yung madadali kayo dyan. Itapon ka na sa dulo ng mundo. Wag na si Trillanes itapon sa dulo ng mundo. Okay. Si Ango-Ango naman, siguro ni Trillanes. Mauba, ikaw Trilling, may santol sa ulo. Baka may saltik. Okay. Puro ka na lang ICC, Trilling. Dapat ikaw ang dalhin doon. Correct. Natatakot na naman ang askala. Puro ICC. To unggoy na to. Ayan ICC na naman. Wala na bang sariling mambabatas ang Pilipinas ngayon? Correct. Malala na talaga tong addictus na to. Puro panakot sa ICC. Ang tagal na din member ng Pinas sa ICC. Inagiw na utak. Ayan, inaagiw na daw ang utak ni Trillanes, mga kababayan. Ayon po yan kay, sana yung inagiw? Kay Rupo. Ayan, mga kababayan. Sabi po ni Elmer, si Boy ICC na naman. Ayan. Anyway, gusto ko lang pong i-share yan kasi grabe naman si Trillanes. Lahat-lahat na lang ICC. Wala na ba tayo talagang justice system dito? I mean, wala na bang korteng gumagana sa Pilipinas para ganyan ang gawin mo? Kung magkaso ka, kasuhan mo sila. Dito sa Philippine Court, wag yung sa ibang bansa. Nagpapahalata ka naman eh. Binayaran nyo yun eh. Binayaran nyo, kaya syempre, di ba? Doon sila magkakaso. Anyway, eto na po mga kababayan, pasadahan na po natin to. Itong video na to, pasok. Limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? Dalawa? 2 beses po. So, mamimili siya mula sa 5, ganon? O minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya
Mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang eh. Yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala may mga personality na nababanggit from the 11 senators and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang. When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022. And they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan. So regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only late July kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us, point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola,
nabayaran, nagsisinungaling ang mga nakaharap namin ngayon. Give us the information so that we will test their credibility. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan. Siyempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.